Hey, what's up guys? Magpapakilala muna kami. Ito si Mersyang and this is Mersyong. For today's video, gagawa kami ng this is a tinuhog. Ito yung tinatawag namin dito sa probinsya na tinuhog. Sa English is necklace shells. Maliliit na shells to. Dito sa baryo namin, ito ang mga hanap buhay nila. Yung mga matatanda, ito rin ang mga libangan din nila. So nakikurious kami kung ito ay umi-income o kaya libangan lang talaga. Try namin kung pwede hanap buhay din namin. Ayan. Bago ang lahat, mag-introduction muna tayo. Pupunta kami ngayon sa kabilang baryo para maghanap ng saka-saka sa mga sealer. May saka-saka? Nabigo kami sa unang sealer. Babalik na sana kami para umuwi. Pero sabi ng kasama ko, hanap kami ng ibang sealer. So ayun na nga, nakakakita kami ng isang tambak na saka-saka sa isang bahay dito sa gilid ng kalsada. Hoy! Yung ano, saka-saka. Para malaman ang lahat, ito ay nanggagaling sa dagat na nakatira sa mga seagrass. Ito ay tinatawag naming ligaas. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagsusudsod. At ito na nga, ganun karami ang nakukuha tuwing pumupunta at kumukuha sila ng ganitong mga saka-saka. Siguro ang nakukuha nito mahigit mga 10 gantang. Sa bawat gantang ay nagkakahalaga ito ng 150. Kaya bumili muna kami ng isang gantang para matry namin kung magkano ang income nito. So ngayon nakabili na kami, uuwi na kami ngayon. Itong lugar na to guys, dito lang yan matatagpuan sa Barangay Bungtod, Giwan, Eastern Samar. Malapit ito sa mga barangay din to sa Kampuyong, Salog at sa mga lalapit na barangay. Ito na nga, lilinisin muna natin para matanggal yung mga lumot-lumot at sa mga parte ng may mga laman pa sa loob. Lalagyan natin ng sabon tapos babayuhin para sa ganon yung mga lumot-lumot matanggal talaga. Pagkatapos bayuhin, babanlawan natin ng tubig. Ngayon, ibibilad natin para matuyo. Nilalagay yan para tumulo yung mga tubig. Sinasala niya para pag matuyo na, mamimiliin yung yung puti at saka itim. Ayan. Mga ganyan yan. Mimili na siya ng puti at saka itim. Itim. Itim siya guys. Ito yung puti. Puti. Tsaka ito yung itim. Ayan. Pati ko po itim. Ito na yung mga puti. At
Tsaka ito yung itim at saka brown. Pinaghalo na lang. Ito, sasanglagin to, lulutuin para maging puti talaga. Ayan guys. Abangan na lang muna sa susunod. Tapos yung kulay puti, sasanglagin natin para matanggal yung mga itim-itim. Ayan guys, haba-haba. Nasa 30 minutes pa lang, bali mga ano na yan. Pwede na yun. Pwede na daw yan. Ayan, ito na yung sinasabing white liver. Ayan. Ano na yun, nalagay na yan sa tubig. Ito na siya guys. Bali yung mga itim at saka brown, pinutol yung mga matutulis. Pakita yung matulis. Yan. Yan, yung matulis na yan. Putol na siya. Pinuputol niya yung mga ano. Dito niya inaano, pinuputol. Itong mga itim at saka brown, hindi na kailangan sa laging guys para hindi pumuti. At ang mga puti naman, ganun din ang gagawin. Tatanggalin yung matutulis at saka kukulpugin yung loob nito para sa mga nylon may pasok. Ganito ang pagkukulpug guys. Bali sa loob yan, dinidik talaga para matanggal yung mga iba pang part ng shells. Ayan, sa ilang oras at araw niyang ginagawa, hindi na mamalayan, nakakagawa siya ng maraming tinuhog. Bali, bawat isang oras, nakaka-4 at saka 5. Kung pinofokusan niya na ito, baka kaya na isang araw lang. Patong-patok na. Bali, ang haba nito guys, nasa 18 inches lang. Yan lang ang tinatanggap nila, yung mga buyer. Bali, ito na guys yung nagawa niya lahat sa 2 araw. At ito na nga guys, papakita ko na kasi nung ginawa ko nung 2 araw na paggagawa ng necklace shell. So, ito na siya guys. Nakagawa ako ng 5 dosena. Ito na nga. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, di bale, sabi kasi nila, ang halaga daw nung sa 1 dosena, sa 100. So, magtatanong ako doon sa, mayroon kasi ditong bumibili, sabi kasi 100. Ewan ko lang kung sure yon. So, subukan natin. So, ngayon guys, magbibita tayo ng 1 dosena. Nandito na nga kami magbibinta ng tinuhog guys sa isang malapit naming bahay. Bumibili ng tinuhog.
Tinanggal ko muna yung background sound kasi may music baka makapiright tayo. Ayan, binibinta na niya yung isang dosina. So ayan na nga guys, naka 100 na nga siya. Sabi daw niya 95 lang daw kasi para may tubo daw yung buyer. At ito na nga guys, so ang bili niya kasi is 95 daw. Kasi yung 5 piso, parang may siya, may gana. May So, tubo. kasi may tubo siya. Kasi doon sa sa Giwan proper, so may bumibili na tig 100. So sa kanya 5 piso yung tubo niya. So, yeah! At nandito na nga, meron na akong income na 95 pesos. Thank you! Puhunan. At saka, yung puhunan, 150. So, may tubo akong 300 pesos, 350 pesos kasi nakagawa tayo ng 5 dosena. O, di ba hindi na masama sa loob ng 2 araw, guys? Yun lang. Na magtatapos ang episode ng paggawa ng necklace shells. Ito yung tinatawag namin dito sa barangay namin na Tinuhog. At abangan nyo na lang sa susunod naming episode tungkol sa mga hanap buhay dito sa probinsya. At pakisubscribe na rin sa YouTube channel ko at saka pakivisit yung sa Facebook account ko. Thank you guys. Maraming salamat.